Kaya pre, sabi ni Homer Mercado na party list, one utak party list representative ninyo. Kaya marami sa inyo mga drivers ang natidisgrasya na aksidente kasi tama yung kasabihan na kayo ay mga sweet lovers, di ba? Mga drivers, sweet lovers. Marami rin sa inyo, maraming asawa, kaya nagkukumag kayo sa kalsada. Kaya marami sa inyo mga na-aksidente. Balot! Ha? Pwede ba ang sagutin niyo yun muna? Number one po ay medyo masakit sa kalooban natin yun. Sinasabi mo, representative ng transport sector. Pero ganun na sabihin. Sa amin ay hindi po totoo na kami ay sweet lover. Dahil ang katotohanan po niyan ay kinuha na po ng gobyerno lahat ang aming kikitain. Kung magsi-sweet lover pa kami, ay palagi po wala na. Wala na pang suporta. Kaya hindi na po kami nagsi-sweet lover ngayon. Ang ano po natin ay ang nagiging problema po natin yung iba't ibang uri ng kalakaran ng ating pamahalaan. Dahil ang lumalabas ay sa pagkaagawan lang ng kapangyarihan at sinasabi nila na kami ay barumbado, hindi kami sumusunod na sa batas trapiko, kaya raw nagkakaroon ng tinatawag ng mga aksidente. Yan ay gawa na rin ng ating pamahalaan. Hindi kailangan na ibinibintang lahat sa amin yung parte ng pagkakasala. Dahil sa dami nila, halimbawa natin, ang MMDA, may sariling batas, may sariling enforcer, may sariling ticket. Ang local government, may sariling ordinansa, may sariling traffic enforcer, may sariling kalakaran at panikpatikit. Ang LTO, sinasabi nila sila raw makapangyarihan dahil sila nagbigay ng aming driver license. May sariling batas, may sariling panikit, may sariling enforcer. Kaya doon ang LTFRB, meron na rin. Kaya ang lumalabas doon sa dami ng mga ahensya, isa lamang ang kanilang plano na gawin na propaganda nila. Ang madisiplina ang driver at saka maayos yung trapiko, no, sa atin yung mga traffic. Ang tanong ko sa inyo, ilang taon na yung sila ang nangasiwa? Nagkaroon ba ng pagbabago? Kasi ang pag-ano rin ng aksidente, sa parte rin ng tinatawag natin ng graft and corruption. Halimbawa natin, dito sa MMDA, nahuli ka, pinagbintangan ka lang. Ngayon, ilalaban mo sa education. Bago mo mailabas yung pinagbintang sa iyong violation, swerte ka na makamahigit 1 linggo bago mo ma-release. Pero pagdating na 1 linggo, dismiss pa. Ngayon, kaya nagiging way ng graft and corruption, doon sa tagal ng serbisyo, ang inaayos nila tinitingnan yung kalsada. Hindi nila tinitingnan yung implementasyon nila doon sa looban ng kanilang ahensya. Kung mabilis yung serbisyo sa looban ng ahensya, kahit na yung araw na yon, ay kahit magbayad o hindi yung driver at makukuha niya yung driver license niya, hindi magiging way ng graft and corruption. Yun yung nagiging problema natin na hindi lamang sa MMDA, kundi sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sa parte naman ng ordinance, sa local government naman, ang parte naman doon, yung pang-political motivation naman. Halimbawa natin, nahuli ka ng tinatawag natin ng out of line. Ang penalty na nakalagay sa kanila halimbawa ay 500. Pag pumunta ka lamang doon sa isang konsehal ng bayan, i-initialan lamang ng konsehal yun, pupunta na doon sa babae para magbayad. Magkano babayaran? O sige, 300 na lang ang babayaran mo. Pero nakalagay doon sa ordinansa, 500. Dito pa lamang may violation na. Kaya nagiging way ng politika at hindi magkaintindihan yung kalakaran. Ang pinipilit ng ating pamahalaan, nakatingin sila at nakatutok doon sa kamalian namin. Samantalang yung pini-implement naman nila ay mali. Paano magiging maayos ang disiplina sa kalsada kung mismo yung iba't ibang ahensya ay nag-aagawan kung paano tumaas ang kanilang revenue? Dapat yan muna ang ayusin ng government. Doon sa pag-aayos naman ng traffic, subukan natin na yung isang nag-traffic ay walang ticket. Pero nasa gitna siya ng kalsada, pero nag-aayos siya ng traffic. Yung mga may panikit, anong ginagawa nun? Nandun sa likod ng poste at ang inaabangan, yung violation. Kaya lumalabas, paano magiging maayos? Dapat ang ayusin muna natin ay yung implementasyon ng batas at saka yung nagpapatupad ng batas. Yun muna ang dapat natin disiplinahin. Hindi dapat tingnan lagi yung parte ng pagdisiplina na sinasabi ay kulang na sa mga seminar yan eh. Pag nahuli kami ng LTO, bago namin makuha ang driver license namin, may seminar. Pag nahuli kami ng MMDA, pupunta ka pa sa Santa Mesa, may seminar bago makuha yung driver license mo.
Pag napunta ka ngayon dito sa LTFRB, ang aanay mo doon, hindi ka makakakuha ng driver license mo, yung plaka mo, kung wala kang seminar. At yung LTFRB, meron din tinatawag na pa-seminar sa UP. Kaya ang lumalabas, puro seminar kami. Sa mga tuwid, hindi ang problema yung driver. Ang problema, yung enforcer. Okay. Yun po yung isa sa inaano natin. At pangalawa po doon, karamihan sa ating pamahalaan ay parang ang lumabas ay tau-tauhan na lang. Katulad po ng kapag tumataas po ang presyo ng langis, ang unang iniisip ng taong bayan, ang makakatulong sa taong bayan sa pagkataas ng langis, ay ang susuporta kagad yan, yung Department of Energy. Pero ang katotohanan po nun, walang kang ngipin-ngipin yun, tau-tauhan lamang yun. Kaya kulang sila sa information na ayaw pa nilang aminin na walang silang kakayahan para ipagtanggol yung taong bayan. Kaya ang naging sistema ngayon dito, katulad po doon sa pagtaas ng toll fee, yung toll regulatory board, wala rin kapangyarihan yung government doon. Ang sasabihin lamang doon, kami ang masusunod, hindi kayo. No? Nakatingin lamang kayo na pakitang tao. Kaya lumalabas po, kung ganun po ang mangyayari sa ating pamahalaan, ano pa ang saysay ng pamahalaan natin kung ibinigay natin sa mga katulad ng oil regulation law. Ang sabi ng Pangulo, nung bago siya nagkaroon ng tinatawag na pagpupo, pagka-aralan na tutulungan yung oil regulation law para sa taong bayan, ay walang malaman tayong public hearing eh. Amindahan yung batas, alam ba, nandito naman si Congressman. Ano ba kung tulong-tulungan tayo, Congressman, na kayo po ang nasa looban, kami po mag-iingay sa labas. Kasi ang nangyayari po ngayon, dinadaan sa strike, kahit ipupupo natin ang ulo natin sa gitna ng kalsada, wala pong magagawa yung strike at saka yung rally. Ang kailangan po natin ay sa Kongreso, at kung kailangan sumuporta kami ng taong bayan dito sa labas ng Kongreso, ay pagsama-samahan natin para naman magkaroon malaman ng boses ang hanay ng mga mamamayan. Right. Kaliwa pala. At ano na po, madalas sabihin pagkakaisa. Nagkakaisa po ba ang sektor ng transport? At saan po kayo nagkakaisa? Sa interes ba ng sektor o kapakanan ng bayan? Napakatindi naman yung tanong na yan. Maraming salamat po. Pampolitika yan eh. Number one po ay, follow up ko lang po yung sinabi kanina, hindi ako masyadong, yung sinasabi ni Senador, Senador, yung babae? Miriam Miriam. Oo, na sinasabi niya maglagay daw ng pang VIP at may kayang bayad. Ay, Pay for stay. Parang kung ang mangyari yung ganon, ay 100% lahat na lamang ng mga mayayaman ay magtatayo na ng kanya-kanya doon at kami mga mahihirap at doon kami sa area. Paano magkakaroon ng pagbabago yun? Kaya mo nga kinulong para magkaroon ng pagbabago eh. Dapat ang tingin doon pantay-pantay. Kaya tinututunan natin yung ganong prinsipyo. Sa parte po naman ng transport group ay kami po ay binibigyan namin ng kahalagahan doon ay yung sector ng transport at saka yung mamamayan. Dahil bilang katunayan po niya, pagka nagkakaroon po ng pagbaba ng presyo ng langis, ay mismo yung transport board sa pangunguna ng akto, nagpapal po kami ng petition ng rollback din ng pamasahe. Ang ibig sabihin doon, benefit din ng taong bayan yun. Pangalawa po ay yung part nga po na sinasabi natin na paano natin pinoproteksyonan ba natin yung hanay namin. Kami po kasi ng mga leader, representative kami ng aming mga member. Kaya doon lamang na siya ay amin ring pangalagaan sa kanilang mga kabuhayan. Kaya ang lumalabas po doon, dalawa po yung aming tinitignan. Yung bumubuhay po sa amin sa pamamagitan ng pasahero at tinitignan din po naman namin at nangangalagaan naman namin ang aming kabuhayan. Dahil kung kami po ay maalis pa sa Manibela, wala naman pong tatanggap na sa amin eh. At libo-libo rin po ang mawawala ng hanap buhay at ayan po ay nagpapakain din ng kanilang mga pamilya. Kaya yung pong port natin ay dalawa po ang tinitingnan namin dyan. Yung aming mananakay at saka number 2 po, yung tinatawag natin na sa benefit ng driver. Bilang katunayan po niyan, dapat nga po nung bago magpasukan ay magpapalit kami ng petition ng per increase. Ngayon, nakita naman natin na naghanap kami ng pamamaraan na sabi namin ay pwede namin ihon yung tinatawag na petition namin para sa benefit ng taong bayan. Pero ang government naman, magbigay naman ng subsidy hanggang sa isang buwan lamang. Dahil kapag bakasyon po, halos wala kami kinikita. Yun po yung nangyari ngayon. Alright. Okay.
Alright. Ay, kay friend na ulit. Ako'y alam ko naman ang problema ninyo, yung pagtaas ng crude oil, lagi pong sigaw ng mga transport route. Pag tumaas, sobra, pag bumaba, kapiranggot. Ngayon, para kumita po ng mas malaki yung mga drivers natin, pabor ba kayo dun sa, yung may mga mungkay kasing electric jeep? Sapagat meron na tayo mga sample din na electric tricycle na mas malaki po ang kinikita. Pag yung electric jeep ay na-aproba, nagkaroon tayo ng sample din, mas malaki daw po ang kikitain ng mga jeepney driver at talaga makakatipid sila. Pabor ba kayo dyan? Opo, bukas po ang aming paalad doon at hindi lamang po sa kuryente, sa electric. Hindi pati na po yung tinatawag natin na yung iba-iba pang mga klase, katulad po ng tinatawag natin na yung CNG. Yung ginagamit sa kalansi. LPG. Open po kami doon sa kung ano pa man ang pwedeng gamitin. Dahil lang po yung ginagawa namin ngayon na nire-request namin sa pamahalaan na gumamit ng electric, gumamit ng LPG at ano pa man ang pwedeng gamitin para hindi po lahat ay diesel ang ginagamit. Para po sa sobra-sobra pagtaas ng diesel, meron tayo tinatawag na iba pang pamamaraan na hindi pwedeng gawing ng monopolyo ng isang namumuhunan. Bukas po tayo doon sa ganung pananaw. Kasi ang hinahanap din po natin ay hindi lamang naman doon sa party, kundi naghahanap po tayo ng talagang kung paano tumaas ang kita ng transport po. Sana ipagpatuloy po ninyo. Maganda yung sa electric jeep po, iwas pollution pa. Okay. Tapos sila sana, talaga bang kailangan pa magdagdag ng traffic enforcement para lang madisiplina kayo? Ilang tanong ko. Ang member namin, disiplinado yun. Nagpapautang pa nga kami ng mga uniform. Ewan ko lamang dun sa iba. No? At bilang katunayan po niyan ay bumibili ho kami ng halagang 100 pesos na t-shirt tapos pinahulugan po namin ng tigpisa 10 piso kada araw lang. Kaya para lahat ay malinis at bawal po sa amin ang mabaho ang kilikili. At nagpapatanggal pa ho kami ng member. Kaya ganun po yung disiplina yun sa amin. No? Meron pa rin mga ilan. Ay mga ilang po, baka pag nag-member po sa amin yun, ay bibigyan po namin ng damit. Kasi pag meron sumasakay sa jeep. Sige, MMDA. MMDA. Kay Fred Luna ng Acto, salamat sa balot. At of course, Congressman Philip Pichay, the better looking Pichay. And of course, Simon Santiago. Simon, meron siyang namesake, Simon Santiago ng San Miguel Corporation. Chaired by our chairman, Mike Aden. Ako pa rin po si Rory, nakayusanan na nagpapasalamat po sa inyo lahat. And we hope to see you again Thursday sa Sumali Sumali ng inyong Broadcasters Forum.
Thank